Buenos dias mga amigo. For today's video, pupunta tayo ng Cagayan de Oro. Meron tayong trabaho na kailangan gawin. So, meron tayong client doon na gustong kumuha ng equipment sa atin. So, napag-isipan natin na magmotor. Galing sa ating location sa may Lasang, dito tayo dumaan sa may Mahayag. Dito tayo tatagos ng Calyawa, din diretso ng Kalinan dahil ito yung pinaka shortcut natin. Hindi na tayo dadaan doon sa sentro ng Davao City dahil maiipit tayo sa traffic doon. Siguro maka-minus tayo ng mga 1 oras. Malaking bagay na rin yun. Tsaka yung gasolina malaking naitipid natin. Kahit na wala masyadong dumadaan dito, pag araw so far safe naman siya dahil ilang beses na kaming dumaan dito. Basta kuan lang, ingat-ingat lang tayo dahil may mga lubak tsaka mga buhangin na sa kalsada. Huwag lang tayong padalos-dalos. Ngayon nandito na tayo sa highway ng Lacson. So dito sa left side natin makikita natin yung checkpoint. Pag nanggaling tayo ng Cagayan de Oro, papasok ng Davao dito sa may Kalinan, yun yung dadaanan natin sa checkpoint. Lahat ng papasok ng Davao pag galing ng Bukidnon sa Cagayan, dadaan talaga doon sa checkpoint na yon. Mula dito sa Barangay Lacson hanggang sa dulo ng Davao City, doon sa pinaka boundary ng Bukidnon, kailangan natin mag-travel ng 55 kilometers. So ganun ka layo yung distance, no? Ganun ka lawak yung Davao City. Compared dyan sa Manila or sa Luzon na pagpunta sa kabilang municipality, malalapit lang, hindi siya ganun ka distance. Pero dito sa Davao, napakalayo po. So kagaya nito, sakop po ito ng Davao dito sa may Marilog. Actually, bundok na ito na lugar. So pag dumadaan ka rito, kung hindi siya fogs or lagi siyang umuulan, so tumigil tayo saglit dahil sobrang kapal ng fogs, no? So pinunasan natin yung ating headlight para mas lalo siyang visible doon sa kasalubong natin. Nagkataon din kasi sa biyahe natin ito na mayroon paparating na isang low pressure area, no? So kung mapansin natin, hindi ganun kagandahan yung weather niya. Pagdating natin doon sa may unahan, mapapansin yun na maraming mga punong kahoy ang babali sa sanga dahil malakas yung hangin. So hindi nga tayo makatakbo ng mabilis dahil yung hangin masyadong malakas, nakakatakot, baka itumba tayo. Average na takbo natin sa biyaheng ito nasa 50 km per hour lang. Kasi pag tumakbo na tayo ng 80 or 90, parang pag kunting hangin lang na nadadala tayo. So right now, nandito na tayo sa may checkpoint ng Loriga. Kailangan nating bumaba para mag-sanitize. So lahat ng dadaan ng galing Davao papasok ng Bukidnon, kailangan natin bumaba para umano sa kanilang sanitation program. Compliance ba? Pagdating natin ng Loriga, biglang bumuhos ng malakas na ulan. Kaya after niya tumila, dandahan lang tayo kasi napakadulas ng kalsada.
Kanina nadaanan natin yung isang bagong construct na tulay between Quezon, Bukidnon and Maramag. Kaya tayo tumigil kasi napakaganda nung view sa likod. Parang feeling ko nasa El Nido ka. Napakaganda nung rock formation niya. Yung tulay na yon hindi pa siya open for public. Naka-curing period pa siya. Pero tapos na yung mga kuan niya, yung painting tsaka yung pailaw niya, mga solar lights. Right now, naanata diri sa may Malaybalay City, no? So itong Malaybalay ang pinaka kapital ng Bukidnon. So dito natin matatagpuan yung Kapitolyo din ng Bukidnon. So halos lahat ng mga commercial establishment sa Bukidnon dito natin matatagpuan. Right now, en route na tayo ng papuntang Cagayan. Galing dito sa ating location sa may Malaybalay, meron na lang tayong 93 km papuntang CDO. So later on, siguro mga 1 oras at kalahati yung takbong chill lang, kayang-kaya yan. Madadaanan natin dito yung bituka ng manok dito sa may Manolo Portage, no? So dito yung isa sa mga mahirap na kalsada rin. Maraming mga truck ang nagbabagal dahil masyadong matarik yung kalsada. So hindi ko na nakuhanan ng video yung part na yan. Right now nandito na tayo sa Manolo Portage. So ginabi na tayo dito, inabot na tayo ng dilim kasi nagdandahan lang tayo. The good thing lang dito sa Bukidnon compared sa ibang area, dito napakaganda ng kanilang highway. So ma-observe natin kahit na walang pailaw, pero yung illumination dun sa lane ng kalsada, meron siyang mga solar lights. Kaya hindi tayo hirap sa pagbiyahe kahit madilim. At saka yung asfalto niya napakaganda. Comparing sa ibang provinces, di hamak, di na tatalo yung Bukidnon sa pagandahan ng paggawa ng kalsada. So kudos na lang sa mga opisyal na nagpatakbo nung probinsyang ito. Right now, pababa na tayo ng Puerto. Dito sa right side natin, nandito na yung Gaisano. Pag nakita mo yung Gaisano, pagbaba mo ng bundok, nasa sentro ka na ng Cagayan de Oro. Sa unahan siguro, maghanap lang tayo ng makakainan dahil di pa tayo naghapunan. Tsaka later on, hanap tayo matutuluyan dito dahil yung meeting natin tomorrow morning around 9:30 ng umaga. Yun yung ating appointment. Karon marag farewell na kita sa atong kuan ani CBR 250. So si Busing nagkuan mi swap mi sa yang Ninja 650. So gusto man nato mag expressway abot sa Luzon niya, no choice na buhi na gid nato ning atong 250. Goodbye na ni. Goodbye CBR. Kana gud. Farewell na ta. Ako na pa yung mukha ni. Diri na punta sa bugat nga vibrate. Nangarap man ta nga dagko mo na. So yun na nga, no, habang nasa hotel tayo, nag-browse ako dun sa marketplace. So nakita ko yung post nung may-ari ng Ninja 650 na gusto niya ng kaswap. So piniem ko, ayun, nagkasundo kami, nag-adla ko ng konti. So naka-swap na tayo. So salamat na lang dun sa ating CBR 250 sa kanyang serbisyo sa atin for almost
2 years and a half.